Hello, good day everyone. So this is Ian Christopher Dienceso and I'm reporting for the topic monitoring and troubleshooting networks. Okay. So I know this is a uh familiar kayo doon sa troubleshooting na tinatawag natin or maybe nakapag-troubleshoot na kayo in your computer nyo sa mga bahay or sa mga offices ninyo, right? So let's talk about this, okay, on this topic. So first things first is the troubleshooting process. Have you ever troubleshoot a problem before na na-experience ninyo sa mga computer ninyo? 'Di ba? Minsan kasi nagiging ano na lang tayo parang, napagdaanan ko na 'to, ganito yung gagawin. Nakita ko na 'yan, eh. So ito yung tamang gawin, 'di ba? But some of them or some cases, okay, it's, parang ano, eh, parang hindi tama minsan yung mga process na na-encounter natin before ta's yun yung binigay natin na solution, 'no? Pero minsan 'no, may mga instances din na paulit-ulit yung problem na encounter ng ating mga devices or sa isang network yung na-encounter natin mga problem. It's because hindi tayo nagkaroon ng resolution, 'di ba? Kasi minsan if na-experience na nating problem, ito yung gagawin. Pero minsan hindi appropriate yung ano, eh, yung solution natin. So, ah, this topic po 'no, we're going to tackle on those, common issues 'no, regarding the troubleshooting and monitoring. So most people rely on instinct to help troubleshoot. Excuse me. So yun, nasabi ko na nga, important to maintain documentation to help in the process. First one is to record, problems encountered. Minsan kasi tawag dito, na-encounter na natin yung problem na yun before. So, ano kaya yung solution natin dito? So, it is important to record those scenario or those cases na paulit-ulit. Tapos yun, if merong gumawa niyan ng isang IT personnel, okay, masasabi natin sa kanya 'no, gaano kadalas 'no, na-encounter natin yung problem na yun. Gaano kadalas mag-shutdown yung ating computer, kusa na lang siya nag-shutdown 'pag, matagal ko na siyang ginagamit, 'di ba? Or anong tawag dito, if tumitingin ako sa mga ibang website, ayun nawawalan ako ng, signal or internet, 'di ba? Or minsan 'pag, gumagamit ako ng VPN, hindi ako makapasok sa mga website na gusto kong pasukan, 'di ba? Or minsan 'no, ang daming traffic, okey, or minsan I mean traffic sa ano, sa internet or minsan, okey, sa mga lalong-lalo sa mga network devices, 'di ba? Hindi tayo maka-connect sa mga internet or sa mga other, machines or devices. So, ayun, we need to, note that one 'no, yung record po. So, what steps were taken to determine the cause? So, we need to ano, to take down also notes the solution on that problem, okay? So, what steps have been taken to make sure it doesn't occur again? So, ito nga yung sinasabi ko, minsan kasi sa mga problem po sa computer is nangyari na yan before. So, ano yung solution? Minsan kasi yung solution na or yung problem na yun is naghahangad pa ng bagong, solution. For example, okay sa mga bagong drivers ngayon, 'di ba? From time to time, okay meron laging update 'yan 'no, sa Windows. For example, bagong format yung Windows mo tapos wala kang drivers pack, okay. So, you need to update those driver. For example, sa ano, sa USB port, 'di ba? Tapos nagsaksak ka diyan ng, other device. Okey, nag-insert ka diyan ng other device pero hindi na ma-recognize ni ano 'yun, ni computer. So maybe 'no, kailangan natin mag-update on those, ah, tawag dito, drivers, 'di ba? Or maybe some instances 'no, ayun, hindi pala na nagkaroon ng resolution sa mga problem natin before na na-encounter. Okey, so utilities used to detect physical problems. So, even in real life, 'di ba? Ah, 'Pag nakita tayo ng mga physical problems, ito yung mga, senses na na ano natin, na-encounter, 'di ba? 'Yun, sight, smell.
even, ah, ayun, touch and hearing, even smell, 'di ba? Kasi minsan ano, eh, minsan may mga short circuit tayong nararanasan, 'di ba? Minsan if meron kayong alagang ayan, may mga daga sa mga ano ninyo, sa mga offices ninyo or sa mga bahay ninyo, minsan ano, ang ginangat-ngat nila yung ano, eh, mga ayan, yung mga UTT cable, mga wiring natin, tapos 'pag plinug natin yung mga devices natin minsan 'no, mangangamoy, 'di ba? So yun, kasama yung mga yan, ayun, touch and hearing. Even hearing, 'di ba? Some of ano kasi, some of the problem kasi, like for example, 'di ba, sa ating mga system unit, if hindi natin mabuksan yung PC natin tapos ang tagal ng beep, "Beep," 'di ba, parang gano'n. So ano kayang problem nun, 'di ba? Usually yun sa RAM, 'di ba? Alam natin solusyonan nun yung pambura lang. 'Di ba? So those are the senses po ano that, ano 'to, determine if meron tayong nakikita or meron tayong nararamdamang problem sa ating mga devices or sa mismong network natin. So network interfaces and logs 'no, ito yung mga ano natin, category or mga pointers natin for this topic. Yun, network interfaces and logs. Number two, network troubleshooting methodologies. And number three, common network services issues. So let's talk about first the network interfaces and logs. So what is this? Baka some of you may be familiar with this one. Okay, so let's find out 'no, ano nga ba 'tong network interfaces. So sabi niya is a hardware or software component that connects a device to a network, allowing it to send and receive data. Monitoring the status and activity of network interfaces can reveal information about the performance, congestion, or failures in the network. So ito yung ano, eh, ito yung parang nagre-receive tayo and also transmit data. Just like na lang sa mga ano natin, sa mga social media ano natin, account or even yung sa mga ano natin, sa mga email natin. 'Di ba meron tayong mga tinatawag na activity logs, 'di ba? Dun natin makikita yung mga, tawag dito, mga devices na inopen natin. For example, Facebook, dun natin makikita kung ano yung mga devices na ginamit natin. 'Di ba? For example, nag-open ka sa laptop, nag-open ka sa ano mo, sa, smartphone, 'di ba makikita mo dun kung ano yung mga naka-log, 'di ba, na mga devices. So ito po yun 'no. So, in this network interfaces, there are two types po. Number one is about physical interfaces. So ito 'pag sinabi natin physical interfaces, ito yung tangible no, na hawakan. So just like Ethernet cables, ayan 'no, yung mga UTT cables natin, fiber optics and Wi-Fi radios 'no. And number two is about virtual interfaces. 'Pag sinabi nating virtual interfaces, ito yung mga, software na puwede nating gamitin po to connect on internet or sa mga, networks natin, 'yan. Just like VPN connections, loopback interfaces, and VLANs, and so on. So, okay, question guys. So, what are the key metrics to monitor these two types of network interfaces? So, if you want to monitor or to know the problem or the reason po kung ano yung mga problem, okay, na na-encounter natin, these two interfaces, physical and virtual. So you need uh, to know this 5 metrics po to monitor. So number one diyan is si IP address. We all know guys that IP address is to ensures proper addressing and routing. 'Di ba? If nagpiping tayo sa ibang computer, 'di ba tinatawag natin yung IP address nila. Para ayun, if nakapag-response tayo, meaning connected. 'Pag hindi, yun, negative, failed, 'no? And number two is MAC address. Guys, magkaiba yan, 'no? IP address and MAC address. So, MAC address verifies device-specific identification for security purposes. So, magkaiba po yan, ano? So, MAC address, it's a ano, eh,
It's a specific identification. Parang kumbaga sa ano, kumbaga sa tao, eto yung ID niya, 'no? Or kumbaga sa tao, eto yung fingerprint niya, 'di ba? Number 3 is link status. Though hindi ko man nilagay diyan sa PowerPoint natin, pero eto nga yun, link status indicates whether the connection is active or down, 'no? So, eto yung mga linkages natin, 'no, yung link status natin. If nagre-respond, if connected, eto yun. If it is active or naka-down. Number 4 is transmission errors. Transmission errors shows failed packet transmission or corruption. 'Di ba? Minsan if we want to connect po on other device, minsan merong magpa-pop up na window tab diyan tapos yun, error or minsan sa mga website, 'di ba, merong magpa-pop up diyan na window tab tapos error, 'di ba? So those are the transmissions error, 'no, if yun connected ka sa isang network. Number or last natin is bandwidth usage. So bandwidth usage is helps in identifying congestions or bottlenecks. 'Di ba sa isang ano, sa isang web page na lang sige, 'di ba? Merong ano diyan, merong specific lang na account or user po, 'no, para ayun, para mag-enter or makapasok doon doon po sa website na yun or doon sa web page na yun. So, minsan kasi ayun nagkakaroon ng or nako-congest or I mean marami yung user na pumapasok doon sa ano na yun, web page na yun, okey? So, next is ayan, tapos na tayo sa interfaces. So, let's talk about logs naman, network logs. So, network logs are critical for capturing real-time events and activities that occur on the network. They provide historical data to track network behavior, monitor security events, and troubleshoot performance issues. Okay, so ayan 'no, to track daw yung historical data natin or to track the behavior nung network natin, okay, or yung mga some of the events po, okay. So, there are 4 types of network logs. 'Di ba even tao, 'di ba, may mga logs tayo just like sa mga pagpasok natin sa office meron tayong logbook na tinatawag. So, even as mga computer natin, yan mga network or sa computer network natin, may mga logs po tayo, okay. So, first one is system logs. So, system logs record network events such as interface status changes, network errors, and system level connections. So, this system logs po, it's parang nire-record niya or parang ah, tawag dito, nakalist po yung mga changes natin sa isang network natin. Okay? And then number 2, eto, siguro naman familiar kayo sa word na firewall. 'Di ba? Firewall logs capture details on permitted and denied traffic, helping to analyze security policies and potential threats. 'Di ba? Eto, 'pag pinag-uusapan nating firewall, minsan kasi 'pag nag-i-install tayo ng mga mga software, nagko-connect tayo sa mga ibang devices or sa internet, 'di ba minsan ino-off natin 'to. Kasi minsan 'pag in-off natin 'to, makakapasok yung gustong pumasok sa ating ano, computer or 'pag in-on natin 'to, ayun, secure yung ating, computer, 'di ba? And number 3 is router logs. Ano nga ba 'tong router logs? So, track traffic routing configuration changes and possible issues related to routing decisions. So, routing logs 'no, eto yung nagta-track po ng ayun nga, ng mga route natin, okey, in a network 'no, lalong-lalo na sa mga malalaking network like sa mga company po. For example, sa BPO company, 'di ba? Nira-route 'yun 'no, I mean nila-log 'yun sa isang, for example, sa mga access point natin, okey? Ayun, number 4 or last natin is about application logs. Application logs monitor network-related activities of specific applications such as web servers or
databases. Excuse. So, some of application logs kasi yun nire-record yung mga user na pumapasok doon sa software na yun or doon sa application na yun. So yun, may mga ano yan, may mga databases yan. For example, si Facebook, 'di ba? From every seconds, every minute, may pumapasok na mga user diyan. So nilalagyan from time to time. Okay, para if meron mang mangyari, okay, 'yon. Sino yung mga pumasok that time, sino yung mga user na nag-log this time, okay? So those are the logs po, no, na you need to be or you need to consider po when it comes in network logs. So what are the tools, no, to know this logs naman. So ito yung tinatawag na log monitoring tools naman. So tools like Zlog or sa Linux, no, ito yung tawag parang syslog, no. Sys yung SYS tapos log, no. Ayun yung sa Linux. And then sa Windows, mga Windows user naman is Windows Event Viewer. So yun, real time mamo-monitor natin kung ano yung ano natin activity, no, sa mga when it comes po sa network. And third party applications like Splunk or SolarWinds can be used to aggregate and analyze logs, no? So next pointer natin, it's about network troubleshooting methodologies. So network troubleshooting methodologies, ito naman, uh, when we say network troubleshooting methodologies, some of the cases kasi, no, nagja-jump tayo, okay, ng step without even knowing the reason kung ano yung mga problem. For example, hindi siya maka-connect, no, hindi siya makapasok dun sa website. Tapos ano ng pinaggagawa mo, pinalitan mo na yung IP address, no? Tapos ayun, ni-reset mo yung network, ganun pa rin. Pero hindi ka pumunta dun sa physical layer. Baka dun sa physical layer, nginat-ngat lang pala ng daga yung ano, yung cable, 'no? 'Di ba, yung Ethernet cable natin. Pero ikaw na gumagawa is ikaw na IT personnel, naghahanap ka kung ano yung problem. So, we need to know the ano muna, yung step natin, okay, to find the solution. So, using the OSI or yung OSI natin, Open Systems Interconnection. So, this model as a reference framework is a common practice in troubleshooting. The OSI model divides network functions into 7 layers. So, I believe naman na na-encounter nyo na to during your network subject. Okay. Or during sa mga network subject natin, allowing for targeted analysis at each layer. For example, yung first layer natin is physical, no? Kasi yung ano, COC model, no? Mag-umpisa tayo dun sa physical, sa pinakababa, no? Ito yung layer 1 natin. Pag sinabi natin physical layer, ito yung tangible, ito yung mga hardware, no? Ito yung mga nahahawakan natin. So, physical layer, troubleshoot hardware-related issues such as cables, ito nga sinasabi ko, no? Cables, switches, and network cards and ayun, and so on. No, sa mga may makita kayong mga or related po sa in a network, okay? So, you need to ano, to identify muna kung ano yung problem muna sa physical layer. Number two, it's data link layer. Data link layer, we all know naman, is address issues related to MAC addresses. ARP, ang ibig sabihin po ng ARP is address resolution protocol and switches. So yung sa data layer, ito yung mga linkages natin. Okay, na related po sa ating MAC address. Layer number 3 is network layer. Network layer focus on IP addressing, routing, and subnet issues. So, some of cases kasi, no, kaya hindi nagre-response yung
isang computer sa another device, it's because hindi tama or mali yung IP address niya. So, being mindful on that IP address and also yung MAC address natin sa data link. Baka kasi kaya hindi tayo nako-connect sa internet kasi mali yung IP address natin. Number 4 naman po is transport layer. Transport layer analyze protocols like TCP and UDP for flow control or packet retransmission problems. Excuse. So, transport is yun, connected din yung tatlo na yun, data link layer, network layer, and transport layer. So, you need to analyze po yung TCP IP natin, no? Ulitin ko nga, those MAC address, those IP address, and those TCP layers po or yung mga numbers. 'Di ba? Kaya hindi tayo makapag-connect sa internet kasi it's because mali lang yung ano natin, yung mga addresses natin or yung mga linkages natin, okey? And next one is yun, isahin ko na lang since ano lang 'to, magkakapareho naman 'to, si session, 'no, session layer, presentation layer, and application layer. So these 3 po is handle higher level protocol issues including HTTP, DNS, and SSL problems. Ano? So, baka, no, baka hindi tayo makakonect dun sa website. It's because expired na yung certificate, no, yung license ng website, or ah, may issue yung DNS natin, hindi tayo makakonect, or baka congested na yung ano, yung website. So baka iyon yung mga some of ano common problem po that may we encounter, no, when it comes po sa internet or sa isang network. So what are the common troubles or what are the utilities used to verify TCP IP connectivity? Okay? So this are po naman when it comes to TCP/IP. Okay, so number one is to use CLI, no? Basa muna tayo sa CLI and to config muna, no? I-config muna yung IP natin to check po if nagre-response yung other device sa ating computer. So checks to make sure correct IP and subnet mask. And then yon ping, no, verifies connectivity to other hosts. And then tracer, no, traces the route of the packet. And the next is netstat, show what networks are active. And then lastly is to NS-lookup, as the name server for information, no. Ito yung sa ano ito yung sa host po natin, no, if nagre-response, no, yung mga naka-connect doon sa ating network. Okay? So, I believe you are familiar with this one naman, no, about sa IP config commands, no? Minsan ayun, ayun, if you want to display naman, no, ayan, ay meron tayo diyan na, syntax po is ipconfig, yun, dash or slash all displays additional information, no? Mag Ayun, yung mga information lang kasi yun, though some of them naman is hindi important, ano, pero yung mga just like DNS information, DHCP, no, ito yung mga importante, no. We need to know those numbers naman, no. And then yung IP config po, yung number one natin, yung nasa taas, yung displays current IP configuration. Kasi yun, once na nag-IP config ka, tapos yun, hindi connected or hindi tama yung DNS. So, we need to ano muna, to change po yung mga ano natin, like subnet mask, no? And the next one is IP config release, no? Some of cases kasi or some of instances kasi when it comes sa mga network, okay? Minsan if hindi na talaga masolusyunan, no? Instead of mag-reset ka diyan ng ah, tawag dito, network, okay? Ire-release yung IP address natin. So, use with DHCP. Okay, para magkaroon ka ng bagong IP address.
Okey, ayan para ayun, I mean bago yung tawag dito, yung kumbaga sa ano, kumbaga sa programming bago yung variables mo, bago yung storage mo, ano. Kaya nire-release in some cases po, 'no, baka hindi ka makapasok sa mga website or mga, about sa internet or sa network. It's because, okey, congested na yung ano na yun, yung, server na yun. Okey, kaya minsan yun merong mga nire-release na IP address. Okey, so yun, after that ma-release, okey, you need to ano, set the new IP. Okay, so I renew, so use with DHCP, so refreshes IP. So what are naman the common troubleshooting steps? So if you are familiar with the OC model, 'di ba, yung seven layers, you need to identify muna or define the problem. Define muna yung the main problem kung bakit natin na or still occur yung problem na 'to. Yun, first is to understand the symptoms and gather information such as logs, interface, and status. Okay. So, baka paulit-ulit yung problem, it's because ayun, hindi natin talaga ma-identify kung ano yung mismong problem, 'di ba? Number two is to isolate the cause. No, use tools like Ping, ayun, na-discuss na natin 'yan before or kanina 'no, yung Ping, traceroute, and network analyzers to locate the problem area, 'no. Some of instances kasi ayun, maybe dun sa second or third layer lang yung may problem, 'no, pero pumunta ka na dun sa, seventh layer, ano. Kasi ayun, feeling mo kasi yung dating problem ayun yung solution. Pero ngayon yung problem mo ngayon, though same sila ng symptoms pero iiba sila ng solution. Okay. Next po is number three is test hypothesis. Based on isolation, try to determine if configuration errors, hardware failure, or software bugs are involved, no? Parang ano lang 'to, sa test hypothesis, trial and error. 'Pag hindi 'pag hindi nasolusyunan sa hardware, pupunta ka dun sa software, 'di ba? Or if dalawa, dun sa dalawa, hardware and software, hindi nasolusyunan, punta ka sa IP configuration, 'no? So eto yun, parang, testing pa lang dito, trial and error po in number three. Number four, implementation or implement a fix. Once na-identify na natin yung solution 'no, we need to implement the solution. So once identified, apply a solution. This could be as simple as resetting a device or reconfiguring, settings. And lastly is number five, ayun, kaya minsan paulit-ulit yung mga problem natin, ano, kasi hindi tayo nagkaroon or hindi natin sinundan itong step na 'to, verify resolution. So ensure the fix has restored the issue and that no new problems have been introduced, no? So we need to ano, uh, to do a resolution, okay? Check natin, no, from first layer, sige physical up to application. Dapat masundan natin yung mga layer na yun para magkaroon na or hindi na ano, hindi na ma-encounter ulit ng user ang problem na yun sa isang network. Okay. So, the tools of this one is yun na nga, ping, no, sa pagche-check po or sa pag-troubleshoot ng sa network, yung ulitin ko nga, ping, tapos traceroute, tapos netstat, yun. If hindi pa talaga pasok dun sa mga yon, no, mag-ano tayo, mag-Wireshark, no, captures and analyze packet data for deep diagnosis, no. Puwede naman kayong mag-diagnose diyan 'no, sa mga devices natin and 'pag hindi pa talaga kaya 'no, hindi pa talaga na-identify 'no, you need to use na yung Nmap natin na tinatawag 'no. Scans the network for open ports and services, okay. So, ang last pointer natin for today or for this topic is what are the common network services issues? So, ito yung, these are the top 5.
no? Common network services issues po, no? Number one is about DNS. Ito yung domain name system issues. No, minsan if you have encountered before na pumunta ka sa isang website tapos hindi ka makapasok tapos nagre-request siya ng DNS. Have you ever experienced that before? 'Di ba? Ayun, lalong-lalo na sa mga ayun, sa mga government, website, 'di ba? Or sa mga foreign website, 'di ba? Kung meron kang ita-try, 'di ba? Minsan nagre-request sila ng ganitong, solution. So, what is the symptom po when it comes in DNS issues? So, website or web pages fail to load, no? Hindi naglo-load kahit mabilis yung internet natin, hindi naglo-load yung website, no? Applications cannot connect to resources. Yun. Kaya hindi nalo-load minsan ang website na yun is ang dami niyang mga resources. 'Di ba? Just like sa ating mga programmer, ang dami nating resources na ginagamit, 'no? Just like sa database pa lang, 'no, hindi naglo-load ng maayos, ano? Kasi ano na, puno I mean malaki na yung data niya na kinukuha, 'di ba? So what are the common causes of this one sa DNS naman? Incorrect DNS settings, 'no? Maybe yon misconfigured DNS servers on device or routers. Number two is DNS cache poisoning. So malicious attacks direct traffic by corrupting DNS cache. And lastly is DNS server failure. So outage or misconfiguration of the DNS server. Okay. Next one is about DHCP. No? DHCP issues. So dynamic host configuration protocol. So those 2 naman 'no, it's parang magkapatid yang dalawa na 'yan, parang related yang dalawa na 'yan, 'no. So, what are the symptoms of this one? If you have encountered before 'no, yung devices cannot acquire an IP address or connectivity issues, persist after joining a network, 'di ba? For example, if, nakapag-join kayo sa isang Zoom meeting, Google meeting 'no, tapos merong, ah Nag parang nag-break ka lang tapos pagbalik mo 'no, natanggal ka pala, na-dismiss ka pala tapos papasok ka dun sa link ano, hindi ka makapasok, 'di ba? Tapos nagre-request siya ng ganitong, ah, solution, 'di ba? So, what are the common causes of this one? DHCP naman, address exhaustion. All IP addresses in the DHCP pool are assigned. Maybe yung server na yun is puno na. No? DHCP server unavailable. No, server fails or is unreachable, leaving devices without IP addresses. Okay. Lastly is misconfigurations, incorrect DHCP scopes or subnets. Maybe okay naman yung ano natin, yung IP natin address, no? Tapos ano lang, problem lang doon sa ating subnet mask, no? The third one is about HTTP or HTTPS issues. No? So what are the symptoms of this one? Pangatlo natin, no? Websites load slowly or are unreachable or secure connections fail. No? So uh si HTTP issues causes po or common causes po is the certificate problems. Maybe because, expired na, 'no, or invalid na yung SSL natin or TLS certificate ng isang, website or web page, 'no. Firewall blocking, 'no, traffic to and from web servers is blocked due to firewall rules. Kasi if pupunta ka sa firewall 'no, ang daming rules dun 'no, kaya minsan ino-off natin yun kung papasok tayo sa mga ano 'to, sa mga website na gusto nating pasukan or if magko-connect tayo sa mga ibang computer or devices, 'di ba? Minsan ino-off natin 'yun or kaya nga mas maganda po na naka-on 'yun para secure yung ating device, okey? Ang DNS resolution failures, DNS is unable to resolve the server's hostname, ano? And I mean hindi or nagkakaroon ng failure po
doon sa host name ng page na yon, 'no? And number 4, 'no, second to the last, is network latency and bandwidth issues. So, have you ever encountered this one, 'no? Ang symptoms kasi nito is slow application performance, drop connections, or timeouts. 'Di ba? Have you ever encountered po na nagta-timeout, 'no, yung mga web pages na pinasukan ninyo, 'no, kahit mabilis naman yung connection ninyo? Uh, I have this experience before, 'no, sa anong tawag dito, yung nilabas yung result sa civil service, 'di ba? Ang daming gustong pumasok dun sa webpage na yun pero walang makapasok kasi ang daming taong nag-aabang nung result na yun. Ang daming pumasok na user dun. Kaya ang tendency, anong nangyari, nagkakaroon na ng traffic, nagta-time out yung ibang, tina-time out ng system yung ibang mga pumapasok na user, ano? Kaya yun yung mga nangyayari. Mostly yan sa mga civil service, sa mga PRC, yun mostly na ma-encounter mo yan sa mga yan eh. During ano yun eh, paglalabas ng mga results. Ano? So, what are the common causes of this one? Congestion, ano? Yung high traffic, no? Ang daming mga user na gustong pumasok doon sa website, leading to network saturation. Number two is misconfigured QoS or yung quality of service natin. Incorrect prioritization of traffic types, no? Pag kasi sinabi natin yung priority traffic natin, ito yung mga first in first out, no, na tinatawag po sa user. Minsan kasi gumagamit sila ng VPN para makapasok agad dun sa website na yun eh. Pero those are the ano, the negative or bad side naman po when it comes to network. Number three is faulty network hardware. No, malfunctioning routers, switches, or cables causes delays. So maybe kasi na yung sa physical layer pa lang natin kaya di tayo makapasok kasi sira yun or meron lang problem dun. Okay? And lastly is about VPN connection problems. I know you are very familiar with this one, VPN. 'Di ba? If we want to ano to experience yung mga ibang website na na-access lang sa ibang bansa, no? Or if you are ano, tawag dito, if masyadong commercial po yung website na yun dito sa Pilipinas tapos i-access mo yun sa ibang bansa, nakokonti lang yung mga ads, no? You can use this one naman, no? Systems or if ayun, masyadong mabagal yung connectivity dun sa webpage na yun sa Pilipinas tapos pumapasok ka or magvi-VPN ka, no, using mga foreign country na mga mabibilis yung data, no? Siguro familiar ka na dito sa VPN na 'to. So, what are the symptoms of this one? Inability to establish secure connections to remote resources. So, what are the common causes of this one? No? Authentication failures, incorrect credentials, or expired certificates. No? Number two is encryption mismatches. So, client and server using different encryption protocols. Firewall, and lastly is firewall or NAT issues. So, maybe VPN traffic blocked by firewalls or incompatible or uh, incompatible, no? Kasi minsan in-off natin yung firewall natin tapos pinapapasok natin si VPN, no, to cite those website or to enter those website or those pages na gusto natin pasukan, 'di ba? Like sa mga movie, 'no, gusto natin manood ng mga foreign movie, 'no? Tapos eto off natin firewall tapos pasok tayo kay VPN, 'di ba? Which is not good, 'no? Minsan yun nagkakaroon ng problem on that solution na ginagawa natin. Okay, so to give you a conclusion on this one, 'no, on this topic, so monitoring and troubleshooting network is an essential activity for network administrators and engineers to ensure smooth operations. By understanding the importance of network interfaces and logs, adopting structured troubleshooting methodologies, and being aware of common network service issues, organizations can significantly reduce network downtime and improve performance. Leveraging modern tools and following best practices can make network management efficient, secure, and reliable.
So this topic or this topic covers the core aspects of monitoring and troubleshooting networks, providing both a technical foundation and actionable insights for resolving network issues. So that's it. That's all for my topic. So, ayun, if you have questions or concerns, no, just comment down below on this video. So, thank you and God bless.